Okay na. 100 na po. Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kabarangay. Diyan po sa YouTube at dito rin po sa TikTok. Magandang araw sa ating lahat. At dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po, no? Kiko Barsaga, no? Na 4th District representative ng lalawigan ng Cavite. Sinampahan po ng kaso sa CIDG. Ito po ay kilalang kilala natin si Kiko Barsaga na millennial congressman na ito po ay talaga namang grabe po ang mga paglalantad nito, no, sa mga pagnanakaw dito sa flood control at iba pang anomalya. Akalain ninyo yung mga kritiko, yung mga nag-e-expose lamang ng mga katiwalian, no, yung mga taong bumabatikos lamang ng mga katiwalian ng gobyerno, nauna pa pong masampahan ng kaso, may sabpina na po, no? Pinaati na po siya ng sabpina dito po sa Quezon City. Grabe po itong ating gobyerno. At ito po ang ating pag-uusapan. Si Jaime Marcos po ay nagsabi na babaliktad daw po ayon sa kanyang informante, si Gutesa, no? Ay babawiin ang kanyang unang salaysay dito po sa Senado na nagdidiin kay Martin Romualdez na nagtuturo na pinakamalaking tinatanggap dito po sa mga hatian sa flood control project. Ayan po. Ayon po kay Jaime Marcos, ididiin na lang ni Gutesa yung 17 naunang congressman na pinangalanan naman ng mga diskaya. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Kayo pong mga nasa TikTok, mag-likes, tap lang. Mag-tap lang yung may mga pangregalo diyan, magregalo lang kayo. Kung wala mag-tap lang po kayo. Kung wala kayong kakayahang makinig ng maayos, mag-tap lang diyan kung ano man yung tinatap diyan. Yan. Para may pakinabang tayo ng konti. Okay, pag-usapan po natin ito po. Kayo naman po sa mga nanonood sa YouTube, mag-likes lang po tayo, no? Likes lang po ang katapat niyan. At masisiyahan na po tayong lahat. Okay? Pag-usapan muna natin itong si Kiko Barsaga, no? Grabe po, no? Akalain ninyo ito po ay bumabatikos lamang. Wala po siyang krimen na ginagawa, wala po siyang ninakaw dahil bagong congressman pa lang po to. Hindi pa po to kasama sa mga nag-insert, no? Ngayon lang po tong 2025 naging congressman. Yung mga nag-insert po niyan, yung mga nagdaang congressman, no? Wala pong kinalaman sa flood control projects, hindi po kumita. Yun po ang nakasuhan. Kung sino po yung naglalantad ng mga katiwalian, siya po ang kinasuhan. Ayon po dito, CIDG raw po, ayon sa Inquirer, CIDG. Nilabas po ni Barsaga yung sabpina. Pinapasabpina na po siya ngayon. Hindi natin mailalabas syempre dahil yan po ay sa korte lamang, no? Inilabas po ni Barsaga sa kanyang Facebook page. Ito po yung ikinaso sa kanya ng CIDG. Bagamat hindi po pinakita ron kung ano yung pinasasagot sa kanya na kaso, no? Alam po natin na meron na po siyang sabpina ngayon. Ito po ang malupit sa lahat, no? Ito po si Kiko Barsaga ay pinaka dahil millennial, marunong pong gumamit to ng tinatawag nating social media. Mayat maya po tong naglalabas, nagpo-post, lalo na po rito sa Facebook, no? Ang dami na pong followers nitong batang congressman na to. Ilan na ba followers niya? 2 yung account niya, yung Congressman Barsaga na may follower na 974,000.
At saka meron pang Kiko Barsaga na iba pa, ewan ko kung kanya din yun. Anyways, ayon po dito, ang kay Barsaga mismo, ang nagsampa ng kaso sa kanya ay ang PCG o Philippine Coast Guard. Ayan, alam naman po natin na lahat po, no, marami po sa mga ah, batikos nito po ni Kiko Barsaga ay batikos niya po dito po sa PCG o Philippine Coast Guard. Ang nakakalungkot lang po, may kalayaan pa po tayo rito sa Pilipinas eh. Demokrasya pa po tayo, di ba? Tayo po ay mayroon pang tinatawag na freedom, no? Freedom of expression, freedom to express, freedom of speech. Eh bakit po yung mga tao po na bumabatikos dito po sa ating pamahalaan, sila po yung nakakasuhan. Pero po yung mga binabatikos, yung mga nagnakaw po ng bilyon-bilyon, yung may mga nakapagpatayo ng mga Forbes Park Mansion, dahil po sa pagnanakaw, yung may mga mamahaling kondo sa BGC, yun pong may mga mamahaling sasakyan, yung pong mayroong mga helicopters, hindi lang po isa, helicopters at jets. Ayan po yung mga magnanakaw, no? Yung nakapagpundar po ng ganyan, karaming ari-arian at mali-maleta po ang pera. Hanggang ngayon, wala pa pong kaso. Pero yung binatikos, yung bumatikos, binatikos lamang yung mga magnanakaw, sila po ngayon ang may kaso. Mukhang mauna pa makulong ang mga bumabatikos. Ano po ang pinahihiwatig nito? No? Ang pinahihiwatig nito, simple lang po. Ang pinahihiwatig nito sa Pilipinas, pag ikaw bumatikos, magkakakaso ka. Kasi simula pa lang po natin, the mastermind, huwag kang mag-alala. Konti pa lang ang namimiss mo. Okay. Kaso ang abutin mo, pag kasing tapang ka mag-expose at magbatikos ni Barsaga. Talagang alam ko po ang sinasabi ko. Wala pa pong kaso hanggang ngayon, no? Ang dami pong pumorma, may tinayong ICI, may investigasyon sa Senado, may investigasyon sa DOJ, may investigasyon sa may investigasyon dito sa DOJ at sa Ombudsman, no? Hanggang ngayon, sa dami po nag-imbestiga, nagmumulagat po sa ating mga mata, mulagat na mulagat yung mga ghost project. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakasuhan. Sino po ang unang kinasuhan? Si Kiko Barsaga. Grabe, no? Ito po, basahin na lang po natin yung mga sinabi ni Kiko Barsaga. Yan lang po ang bawi niya, mag-post eh. Sabi po ni Kiko Barsaga, ang tapang ng PCG magsampa ng kaso sa kapwa. Oy, mga kapatid, yung mga taga TikTok, no? Mag-tap-tap-tap lang kayo diyan at saka huwag niyong kalimutang i-follow tong channel natin. Sabi po ni Congressman Kiko Barsaga, ang tapang ng PCG na magsampa ng kaso sa kapwa Pilipino, pero iyak agad pagkalaban ng China. Kayo ang tunay na kalaban ng ating bansa. #abolish PCG. Grabe naman to si Kiko Barsaga. Kaya ka kinakasuhan eh. Kaya ka kinakasuhan eh. Wag po natin kakalimutan sa 16, 17, 18, makibahagi po tayo sa mga protesta, mapayapang protesta. Okay, ito po ang meron pong si Kiko Barsaga, kumbaga yung premonition, no? Pati ba naman itong t-shirt na napakasimple? Binili ko po to sa Divisoria.
Mura lang po 'to sa Divisoria, wholesale. Okey, asan na tayo? Ito po, may premonition po si Kiko Barsaga tungkol po sa kanyang, puwedeng sapitin 'no. Sabi po ni Kiko Barsaga, "I always wanted to be a martyr, to die for a noble cause. I may not be able to witness our country's future where President Marcos is imprisoned, but I'm glad to have contributed towards his downfall. Hashtag ikulong si Marcos." Alam niyo mga kapatid, itong mga ganitong salitaan, yung handa ka na no, na maging bayani, maging martir, ibang klase po ng pag-iisip to, no? Kumbaga, ito po yung mga conscious hero na tinatawag, no? Ala Jose Rizal, na to si Kiko Barsaga, very willing na siyang isakripisyo ang kanyang buhay, no? Very willing na siya na magbuwis ng buhay para lamang po sa kanyang paglalantad ng mga katiwalian dito sa gobyernong ito. Ayan. At eto pa po, tignan pa natin kung meron pa tayong mahihita rito. Martin Romualdez, eto naman po ang kanyang hula. Martin Romualdez will escape the country before President Marcos resigns next week. Antindi. Antindi naman. Uy, meron muna tayong ano, no? Eto na naman po ang pinakamasama pong balita natin. Ang pinaka mababang halaga ng piso. Pinakamababa na po to sa kasaysayan po ng piso, 59.17. Yan po ang palitan ng piso ngayon, 59.17. Ito po ang tunay ang kaso ayon po sa News 5. Inciting to sedition ang sinampa kay Barsaga. Inciting to sedition, inciting to rebellion complaints. Inihain po dito po kay Kiko Barsaga. Grabe no? Magsalita ka laban sa gobyerno, kaso ka. Pero magnakaw ka ng pera ng taong bayan, putya meron kang makakatakas ka pa. Nakita nyo naman po, no? Ilan na po ang nangatwiran ng medical emergency. Ngayon po, ang latest po niyan ay si Bonoan. Nakatakas na po si Bonoan. No? Nakaalis na po ng Pilipinas. Alam nyo, pinagtatawanan tayo ng mga tao na to kasi magpapaalam, medical emergency. Si Bonoan, babantayan yung asawa niyang may sakit. Pagdating po doon, sa Amerika, wala nang balikan. Yan po yung ginawa ni Saldico hanggang ngayon, hindi na natin mahagilap. Yung lahat po ng matatapang dyan sa Senado na sinasabi na kung ano-ano, laban kay Saldico, parang nakikiusap pa eh. Eto pong si Ping Lacson, parang nakikiusap pa eh. No? Sana na lang, no? Sana na lang, hinayaan nyo na lang si Marcoleta. Baka nakasuhan na yung mga sila Saldico, nakasuhan na yung mga mastermind, hinahabol na sila ngayon ng Interpol. Hindi eh. No? Hindi po nila hinayaan si Marcoleta. Talagang ang ginawa po nila kay Marcoleta, diniinan eh. Siniraan muna. Tignan nyo po paninira nila kay Marcoleta nung siya po yung sinabayan ni Lacson ng mga expose. Sabi ni Lacson, meron daw 60 plus na mga contractor, mga congressman po na contractor. Nung siya na po yung Blue Ribbon Committee, hindi po pinatawag yung mga contractor eh. Di po ba? Yan yung problema dito sa mga tao na to. Sisiraan mo si Marcoleta, kasi maganda yung tinatahak nung ikaw na may hawak, wala ka namang matukoy na mastermind. Samantalang si Marcoleta, yun po yung purpose, tukuyin ang mastermind ng mga magnanakaw, no? Tukuyin ang mga kriminal,
tukuyin ang utak ng kriminalidad na ito. Alam niyo po, nakakaawa tayo, no? Ang pinag-uusapan natin, ano pa lang, ha? Flood control project pa lang. Paano pa po kung pupunta na ron sa hindi na lang flood control? Ang dami pa po niyan. Meron pa pong problema tayo sa ayuda. Sa Aurora po, pinak-check na naman sila ng kalikasan, no? Yun pong kalsada doon sa Aurora. Nagiba po ng bagyo. Alam ko po na bigigiba ng bagyo, building, mga bahay, mga bubong. Pucha, ito po, pati kalsada, nagiba ng bagyo. Pinak-check ng kalikasan, wala po palang mga bakal. Wala pong mga bakal yung ano. Bakit may kabang magandang nagawa ni Marcoleta? Hindi ko alam kung taga-earth ka ba eh. Si Marcoleta po nagpasimuno niyang investigasyon na yan. Kung hindi mo alam yan, hindi po namin problema yon. Kung hindi mo alam na si Marcoleta nagpasimuno ng Blue Ribbon Committee investigation, hindi po yan pinag-utos ng kung sino. Siya mismo, dahil siya yung chairman ng Blue Ribbon, siya yung nagpasimula. Kaya po natin natuklasan lahat yan. Nakilala si Diskaya, nakilala to mga engineer, nakilala to lahat. Si Gutesa, dahil po yan kay Marcoleta. Ngayon kung sa tingin mo walang ginagawa si Marcoleta, anong magagawa natin? Ganyan talaga buhay. Patuloy kayong mangarap sa mundo ninyo. Pero sa mundo naming mga tao, sa mundo naming totoong mundo, ang dami pong nagawa ni Marcoleta para ma-expose po to. Siya po ang nagpasimula ng tinatawag nating investigasyon dyan sa Senado. Kung hindi mo nyo po nauunawaan yung sinasabi ko, pasensyahan po tayo. Madali lang naman pong unawain. Nagtatanong kayo. Kanina, nung sinagot kayo, iba na sinasagot nyo. Matuto kang maggalang Marco Beta. Hindi ko po kilala si Marco Beta. Si Marcoleta po, kilala ko. Si Marco Beta, pasensya na po. I-research pa natin yan kung sino si Marco Beta. Nasa maling palatuntunan ka. Baka yung gusto mong panoorin na palatuntunan ay tungkol po sa paggawa ng mga CR. Pasensya na po kayo, ibang politika po to. Ngayon, kung yung utak nyo po ay punong-puno ng EBS, punong-puno ng tae, yan, doon po kayo. Mali ka nga, John G. Wala po akong kilalang Marco Beta. Baka ikaw ay naghanap ng channel ng mga pag-i-instalasyon ng CR. Hindi to. Politika po to. Politika tong channel namin. Wala pong Marco Beta kaming pinag-uusapan. Uy, thank you very much ha. Kung sino man yung nagpabulaklak dyan. Okay, punta ka ron sa channel ng mga CR. Mga CR channel. Dito po, hindi po rito. Okay, punta na po tayo rito sa sinasabi po ni Senator Amy Marcos. Yan, no? Ito po, sabi po ni Senator Amy Marcos on Wednesday, said witnesses in the flood control bribery. Kahapon po, ano ba ngayon? Webes na ba ngayon? Kahapon po, sinabi ni Senator Amy Marcos, witnesses in the flood control bribery scandal would recant. Babaliktad daw po, babawiin ang kanilang mga naunang salaysay sa Senado. Dahil po sa pressure na sa kanila pong mga ginagawa, no, ng mga tao. Eto po, nung tinanong po si Gutesa, hindi naman po, sabi po ni Senator Amy Marcos, just wait for the next chapter. Teka lang po, kukuha lang po tayo ng tubig at nakalimutan kong kumuha ng tubig.
Okay, sabi po ni Senator Marcos, the witness will recant. Just watch for it. I'm sure. Because they were pressured, their families were threatened. Ayan po, no? Kaya pala babaliktad ang mga testigo. Ayon po kay Senator Amy Marcos ay dahil pressure, tinatakot ang kanilang mga pamilya. Alam po ninyo, ito ba yung dahilan, yung pananakot na to, Senator Amy, kaya pinaghanap si Gutesa? Ha? Alam niyo po, ito si Senator Amy, hindi po tayo naniniwala. Marcos po ito eh, 'di ba? Hindi niya naman binabanatan kahit kailan yung kanyang ading. Yung kanyang kapatid, never pa po niya na sinabi na mag-resign o never pa po niya sinabi na yung kapatid niya ang pinakadahilan niyan. Lagi yung mga si Martin, no? O lagi yung mga nakapaligid. Kaya po ito, ang treatment natin dito kay Amy Marcos, mangga rin to, no? Pero sabi ko nga, gamitin natin yung mga manggagamit. Bakit sila lang ang pwedeng gumamit sa atin? Kung ang sinasabi naman nila ay pabor sa atin, hindi, di ba? Bakit hindi natin ginagamit? Yan po ang impormasyon niya. Galing din po yan sa mga nasa loob ng Malacanang. Marami po sa loob ng Malacanang, no? Siyempre, contact Marcos din yan eh. Marami po sa loob ng Malacanang, ayon mismo kay Amy Marcos, ay disgruntled. 'Di ba? Lalo na po yung mga abogado diyan, no? Masyado po silang nasasaktan sa ginagawa po silang obobs nung mga makapangyarihan diyan sa Malacanang. Kaya po ine-expose sa kanya, in return, binubulgar naman sa atin. Kung totoo tong expose niya o hindi, malalaman naman natin, di ba? Bukas na yan eh. Bukas na yan magkakaalaman eh. Pero tignan nyo po yung sinasabi niya. Ganito lang naman yung sinasabi niya. Titistigo si Gutesa. Kaya lang babawiin niya na si Martin yung dinidiin niya, di ba? Si Martin ang pinalalabas niya na pinakamalaki yung pinakamalaking porsyento. Pinakamalaki yung kinikita diyan sa illegal na flood control project o maanumalyang flood control projects. Oh. Ngayon, ayon kay Amy Marcos, babawiin niya yung pagdidiin. Pero may dapat idiin, di ba? Kasi kung walang ididiin, wala namang mahihita tong Blue Ribbon. Magmumukha namang engot lang si Lacson na hindi naman siya papayag na walang kapalit. So, ayon kay Amy, ang ididiin na lang daw yung 17 congressman. Kaya may sense eh. Kasi kung sasabihin lang na basta babaliktad si Gutesa, malamang hindi rin pumayag si Ping Lacson kasi ang nakasalalay naman sa kay Ping Lacson yung kanyang pagiging Blue Ribbon Committee Chairman. Na walang, ibig sabihin, wala nang madidiin. Di ba? Kung babawiin mo yung mga sinabi mo kay Martin Romualdez, wala na madidiin. Kaya lang po, ito naman po yung aking pananaw dyan, no? Mayroon naman tayong mga matatalinong congressman, senador. Umatin lang sila. Yung pinapangamba nyo kasi, kunwari sasabihin nyo na magsisinungaling yung mga testigo. Umatin lang yung testigo. Ang masakit pa nito, ayon kay Amy Marcos, at kinumpirma na rin yata ito ni Ping Lacson. Hindi pala. Sinabi ni Ping Lacson na hindi pa raw umuoo. Hindi pa umuoo si Martin eh. Pero sinabi po ni Amy Marcos na hindi po atin si Martin Romualdez. Bakit tahimik si Tito Soto ngayon? Tutasin. Tahimik ka. Ang yabang mo, di ba? Kakausapin mo si Martin. May pinagyabang ka nung tutasin, di ba? Nung tinatawag kang tuta. Ano sabi mo? Baka naman si Martin ang tuta mo, di ba? Tutasin. Kung patunayan mo ngayon na tuta mo si Martin Romualdez, bakit hindi mo padaluhin sa Senado?
Bakit hindi mo padaluhin sa investigasyon mo nyo sa Senado? Tuta mo si Martin, di ba? Kung totoong tuta mo si Martin, bakit hindi mo padaluhin? Diyan po natin malalaman yung nagyayabang lang, no? Na tuta niya si Martin at saka yung tunay na tuta. Bakit hindi ka nag-announce ngayon, nagpe-press con kung ano nangyari sa pakikipag-usap mo kay Martin? Sabi mo kakausapin mo, 'di ba? Nung tinatanong ka kung atin ba si Martin, kakausapin mo. Dahil nag-request sa'yo si Lacson. Ni-request through ni Lacson sa'yo na paatinin si Martin. Ngayon ang tanong, o kumusta na? Mapapadalo mo ba? Siyempre hindi. Siyempre wala kang power kay Martin. Siyempre yung sinasabi mong tuta mo si Martin, imagination mo lang. Wala kayong kakayahan na paatinin si Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. 'Di ba? Lacson, Tito Soto, at kahit sinong Poncio Pilato, hindi nyo kayang paatinin si Martin Romualdez. Yan po ang katotohanan. Kaya wag kang magmamalaki na tuta mo si Martin. Tokis-tokis ka. Okay, ikalawa. Eto po, basahin na po natin yung mga kung ano man yung sinasabi rito. Ay, hindi yan. Ito sa flood control. Meron din ditong mga magugulat kayo. Ako nagulat eh. Okay, sabi po ni Marcos, tuloy natin itong kay Aimee Marcos. Original plan was to make Romualdez a star witness, but he backed out. No? Ang original na plano, alam po natin lahat yan, maging star witness si Martin. Apparently, he changed his mind. He finally felt ashamed of himself. Yun. Nahiya. Nahiya naman daw po si Martin na mag-apply bilang state witness. Okay. However, she had no knowledge of the people behind the threat against the witness. O hindi niya raw po kilala kung sino po yung pong nananakot sa pamilya nila Gutesa. Okay. Sabi naman po ni Pampilo Lacson, hindi pa po nagko-komento. Pero alam ko may komento na si Lacson kay Aimee Marcos na wag daw mag-imbento. Eto po, dito po ako nagugulat kay Lacson Okay, para daw po mapatunayan, yung kung totoo yung sinasabi ni Gutesa. He earlier said that he would subpoena the contractor building Romualdez alleged residence, no? Tapos along with the project logbook to verify Gutesa's claim of delivering cash between Romualdez between December 2024 and August 2025. Nakakatawa, no? Ito po, isasubpoena raw po ni Lacson yung logbook. Para raw malaman kung totoo yung sinasabi ni Gutesa na may pumapasok, dinideliver na pera. Nakakatawa, di ba? Bakit hindi mo pa kunin yung Bakit logbook pa, Senator Lacson? Bakit hindi nilang picture na nire-receive nila yung pera? O kaya yung receive copy. Bakit hindi mo hanapin kay Gutesa yun? Na na-receive nila. May ni-receive ng anong tawag doon? Yung papeles na ni-receive nila yung 40 o 36 na alam mo, Senator Lacson, no? Pag ganyan po, alam nyo naman, ang tagal nyo pong chief PNP. Sa tingin nyo ba ilalagbook po yan? O ano po yan?
Boss, ano 'to? Alam niyo na kung ano 'to, basura po 'to. Hindi nga po sinasabi na oo naman Senator Lacson 'no. Pinapaano mo naman kami, pinapatawa mo naman kami. Alam nga naman ilagay sa logbook, 36 na maletang pera binaba ng grupo ni Gutesa. Oo naman Senator naman. Alam mo naman po na yan ay illegal yung ginawa nila. Nakatimbre na po yan na may papasok na may termino pa nga sila, basura eh. May ipapasok na basura. Ilalagbook ba yan? Ewan ko. Alam niyo po ba yun? Bakit pa eto, Senator Lacson kung mag-iiwan rin lang yung illegal po yung ginagawa nila. Yung pagbibigay po ng mali-maletang pera ay illegal. Hahanapan nyo ng paper trail through logbook. Hindi ko po maintindihan. Hindi ko po maintindihan kung paano nyo po naisip. Thank you very much kay Garcia na nagbigay ng rose. Hindi ko po maintindihan kung paano po nyo naisip na ilalagbook po yung mga illegal na kargamento. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganyan. O, logbook muna natin to. Ito, ano to? Nakatimbre na po yan sa lahat. Diyos ko naman. Masyado nyo na. Anong palalabasin nyo? Dahil wala sa logbook, therefore wala? Bakit pa po sila? Bakit hindi na lang po dinerekta? Bangko to bangko na lang. Bakit magpapakahirap pa po na mag-deliver sila Gutesa? Magpapakahirap pa po. Simple, hindi po kami kriminal. Pero logic naman eh. 'Di ba, Mr. Senator? Bakit pa po sila magde-deliver ng cash kung magkakaroon din pala sila ng paper trail through logbook? Imagine ilalogbook din nila. Hanapan nyo na lang ng picture na nagpa-picture na na-receive yung ano. Ganun din. Samantalang ang best way sana, Mr. Senator, hindi ko po kayo tinuturuan. Alam nyo po to eh. Kayo rin, sa inyo rin ang galing yan eh. Walang nagko-corroborate sa sinasabi ni Gutesa. Okay, alam nyo po sa mga ganyan, parang ano yan eh, no? 'Di ba? Ang kinakailangan nyo lang corroborate doon po sa testimonya ni Gutesa. Pag may nag-corroborate po, matatag na po yun. Matatag na nga yung kay Gutesa eh. Kasi bakit po naging matatag na yung testimonya ni Gutesa? Kaharap nyo eh, kino-question nyo. Mga senador. O, 'di ba? Nasagot lahat ng tanong. Hindi kayo nagduda nung panahon na yun. Nung tinatanong nyo si Gutesa, hindi kayo nagduda na nagsisinungaling. Bakit? Hindi nyo pinakontempt eh. Ibig sabihin, naniniwala kayo nung panahon na tumistigo si Gutesa na tama yung sinasabi niya. May mga pinakontempt kayo eh. Halata nyong nagsisinungaling. Sila Bryce Hernandez, si Alcantara, tsaka si Diskaya. Si Diskaya nga, yung pagsisinungaling, yung may sakit lang yung asawa eh. Alam niyo po, pwede po yun eh. 'Di ba? Kasi hindi kayo nag-uusap na mag-asawa pag ganyan na kayo kayaman eh. Naka-press ba ako? Ayusin ko muna at naka-press daw ako.
Isaglit lang ha, isaglit ha. Ayusin muna natin tong pagkakapresko. Wag po tayong mainip. Wala, ayaw. Minsan nalilito pa rin ako sa ano eh, sa mga gadget eh. O yan, okay na. Sige, balik na tayo. Naka, naka-frozen ako eh. Okay. Ano pa po yung mga sinabi nito ni Ping Lacson na nakakatawa? Oh, pero ito po Lacson added that while record background check on Gutesa showed he had a good service record in the Marines. Kita nyo? Oh, yung record ni Gutesa, good service record. Ang ganda ng kanyang, kumbaga, hindi niya lang talaga matiis na nagagamit siya, na nakikita niya na may mga binabaha pa rin at nagiging parte siya. Yun po yung patunay niyan eh. May good service record siya sa Marines. There was still no corroborative evidence to back his claim. O, ayan ha. Tignan mo, Senator Lacson ha. So, alam mo na ang problema mo, corroborative evidence. Ibig sabihin po ng corroborative evidence, corroborative testimony pa rin. Wala. Ang tanong, Senator Lacson, lumantad po si Gutesa out of his own. Ang gusto niyo po ba bilang investigador, siya pa rin na maghanap ng mga kapwa niya testigo para tumistigo ulit? Di po ba? Di po ba, present niya na yung sarili niya at nagdedelikado na yung kanyang buhay? Hindi ba, mga kapatid? Delikado na po yung ginawa niya eh. Delikado na po para sa buhay niya at sa pamilya niya yung ginawa niya. Ibig niyo sabihin, siya pa rin ba? Siya pa rin ba yung maghanap ng testigo pa na magko-corroborate sa kanyang sinabi? Oh, nagmarunong naman to si Pasabilio. Corroborate nga, hindi collaborative. Corroborate. Okay. Balik natin. Itama mo muna bago mo ko i-correct. Siguraduhin mo. Nakakatawa to si Patsabilyo eh. Bago mo ko i-correct, i-correct mo muna sarili mo. Okay ba? Nakakahiya kasi na nagko-correct ka. Mali naman yung pinagko-correct mo. Ako, kinorek na ako dyan eh. Collaborative ang sinasabi ko dati. May nag-correct sa akin. Sabi, corroborative daw. Tinignan ko. Tama, corroborative. O, di ba? Ganun lang. Ganun lang tayo. Ganun lang tayo, Patsabilyo. Ha? Pag mali, aminin na nagkamali. Ha? Ganun lang. Para hindi tayo nagmumukhang obobs. ah. Mahirap yan. Kino-correct mo. Mali naman yung pinangko-correct mo. Punta na po tayo. Mr. Lacson, Senator Lacson, trabaho nyo na po na maghanap ng testigo kung totoong gusto nyo ng katotohanan. Kasi lead nyo na yun eh. Diba? May lead na kayo. Uy, may nagturo. Ito na yung possible mastermind. Kayo bilang, kayo yung chief, kayo yung lead, kayo yung pinakapinuno ng mga nag-imbestiga. Trabaho na ninyo, Senator Lacson, na humanap ng panibagong testigo
to corroborate yung sinasabi nito ni Gutesa. Hindi si Gutesa. Kasi delikado na buhay niya eh. Magtatago na muna siya habang mainit siya. Eh hindi eh. Ano ang unang ginawa ni Senator Ping Lacson? In-expose na yung anong tawag doon? Panunumpa. Yung sinumpaang salaysay na tinatakan ng notaryo, peke yung notaryo. Nakita nyo? Kahit peke pa, pagpalagay na natin na tama kayo, may nameke ng notaryo, nagkataon na dun sa nameke ng notaryo, dun nagpanotaryo si Gutesa. Hindi kasalanan ni Gutesa yun, pero nanumpa sa inyo eh. Alam nyo po, matagal na ako nanonood ng Blue Ribbon Committee. Marami pong testigo dyan, walang sinumpa ang salaysay, tinatanggap ninyo. Basta manumpa sa Senado. Dahil mas mataas pa po yung panunumpa sa Senado kaysa dyan sa notaryo. Kung mas mataas po kasi yung notaryo kaysa sa sinumpaan sa Senado, bakit pa kayo nagpapanumpa sa Senado? Hanapan nyo na lang, may notaryo ka ba? O okay na to. Akala ko po titistigo ko. Ay hindi, mas mataas to eh. Notaryo to eh. Kahit manumpa ka rito, yun ba sasabihin ninyo? Siyempre hindi. Kaya nga kayo nag-iimbestiga eh. Kaya hindi po ninyo po pwedeng sabihin na yung mas mataas hindi pineke, yung mas mababa ang pineke. Imposible naman. Kung meron pong tatanggapin, halimbawa po, kayo po ay nirekomenda ninyo, nakasuhan yung dapat kasuhan. Kung meron pong tatanggapin yung ombudsman, yun pong sinumpaan dyan sa Senado, yung salaysay po ng Senado. Hindi po yung ninotaryuhan lang. Hindi nga kayo kaharap eh, nung ninotaryuhan eh. Okay. Balik tayo rito sa punto ko. Ang una mo dapat ginawa, kung ang kinakailangan, alam mo yan dahil matagal kang chief PNP, ang dapat mong ginawa, Senator Lacson, maghanap ka ng testigo. Ipatawag mo yung sinasabi ni Gutesa na mga kasama niya. Di ba? O may mga tinukoy siya. Dalawang pangalan, yun din yung tinukoy ni Hernandez, ni Alcantara. May dalawang pangalan sila na tinutumbok. Bakit hindi mo inimbita? Ang dami naming katanungan sa iyo eh. Tapos hanggang mabalitaan, pati si Senator Bato pala, nagsabi sa iyo na meron siyang gustong magko-corroborate at that time. Magko-corroborate na dun sa sinasabi ni Gutesa. Hindi mo pinatawag. Ang ginawa ninyo after ni Gutesa, nagdramahan kayo na hindi na ako gusto ng mga kasama ko. Ayoko na rin, hindi nila ako bati. Hindi ko rin sila bati, magre-resign na ako. Nagdrama kayo na resign, di ba? Para lang makapag-isip kayo kung ano na yung gagawin kasi nabigla kayo kay Gutesa eh. Hindi talaga nyo alam yung gagawin nyo kay Gutesa. Hindi nyo na tinuloy yung investigasyon. Nagkaroon kayo ng malaking drama na ayaw na sa akin ng mga kasama ko, magre-resign na ako. Tapos malaking drama na sino ang susunod na BRC chairman. Tapos malaking drama yung pagbabalik mo. Si Lacson na lang uli. Kainsukan na lang uli siya. Ganun lang yun. Diba? Dapat ikaw yung naghanap. Ngayon, ano yung, nung tinanong nyo si Bato, kumusta yung mga gustong tumistigo? Nakisaldi ko na. Sumama na kay saldi ko. Sa Europe. Nakatakas na. Tapos isisisi mo ngayon kay Gutesa. Sabi nga natin, kung gusto may paraan. Kung ayaw, may paraan din. Oy,
Yung mga nanonood diyan, mag-tap-tap lang kayo diyan, mga heart-heart lang kayo. Wala naman kayong ginagawa sa buhay, mag-heart-heart lang kayo. Tapos ngayon, inuuna niyo na naman si Bato. Naghahabulan po sila, baka ma-divert nila, hindi matuloy yung malaking rally sa 16, 17, 18 eh. Hindi po ganyan yung mga magrarally. Lalo na yung Iglesia ni Cristo. Pag tinagubilin na sa kanila, tama ba yung term ko, mga Iglesia ni Cristo? Pag tinagubilin na sa mga Iglesia ni Cristo, mahirap na pong bawiin yan. Kaya wag nyo pong isipin na kaya po ninyong bawiin sa mga tokisan lang. Hindi nyo po mapagbabago yung Iglesia ni Cristo pag binigyan na sila ng tagubilin na itotokis nyo lang sila. Utot nyo. Thank you doon sa nagpa-rose. Si Jar Merengoy. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong magtanong. Pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Hindi